Maligayang pagbabalik sa Tagalog Movie Recap, isa na namang magandang pelikula ang aking i-recap ngayon, so sit back, relax, and enjoy. Isang grupo ng mga mersenaryo na nagplano ng $200 milyong na pagnanakaw sa isang vault ng casino sa Las Vegas habang nagaganap ang isang zombie apocalypse. Ang grupo ay naglakbay sa isang napapaderang lungsod na tinitirhan ng matatalinong alpha zombie, na nahaharap sa 32 oras na deadline bago pabagsakin ng gobyerno ang lungsod gamit ang nuclear bomb upang maalis ang zombie outbreak, kaya naman inaanyayahan kitang mag-subscribe sa channel, at pindutin ang bell, at mag-iwan ng like para makatanggap ng pinakamagagandang recaps. Bago tayo mag-umpisa, shout out muna sa ating mga new subscribers, maraming salamat sa panunood. Nagsisimula ang pelikula sa pagpapakita ng isang truck ng container na kalalabas lang mula sa isang kilalang restricted area, ang Area 51. Ang truck ay papunta sa isang lugar habang may kasamang mga sundalo. Mula sa mga pag-uusap ng mga sundalong ito, ipinakita na hindi nila alam ang laman ng mga container na kanilang inihahatid. Sa kabilang panig, mayroong isang bagong kasal na mag-asawa na nagsasaya sa kanilang unang araw ng kasal. Ang babaeng labis na natuwa ay nagbigay sa kanyang asawa ng walang katapusang kasiyahan. Dahil labis na nasiyahan ng lalaki sa mga kilos ng babae, hindi niya namalayan na ang kotse na kanyang minamaneho ay lumihis sa linya nito. Bilang resulta, ang kotse ng mag-asawa ay bumangga sa truck na nagdadala ng mahiwagang container. Ang commander na namuno sa convoy ng truck ay nakatanggap ng tawag mula sa punong himpilan na nagsasabi sa kanila na lumayo sa container. Gayunpaman, bago pa nila marinig ang sasabihin ng punong himpilan, isang mahiwagang nilalang ang biglang lumabas mula sa container. Ang mahiwagang nilalang ay naging isang zombie, at sinimulan niyang atakihin ang mga sundalo roon. Pagkatapos ng pangyayaring yon, naghanda ang zombie at ang mga sundalong nahawaan upang salakayin ang lungsod ng Las Vegas. Ang lungsod ng Las Vegas, na may milyon-milyong mamamayan, ay naging lungsod na ngayon ng mga zombie sa loob lamang ng isang gabi. Nabigla ang gobyerno sa pagsisikap nitong lipulin ang zombie virus dahil sa mabilis nitong pagkalat. Dahil sa insidente, napilitan ang gobyerno na magtayo ng container wall sa paligid ng buong lungsod ng Las Vegas, na nag-iiwan sa mga zombie sa lungsod. Pagkalipas ng ilang buwan, isang dating sundalo na nagngangalang Scott Ward ang nakarinig ng balita na nagsasabing plano ng Pangulo na bombahin ang lungsod gamit ang isang low-explosive nuclear weapon. Pagkatapos, isang may-ari ng kasino, si Mr. Tanaka, ang pumunta sa kanyang lugar ng trabaho. Inalok niya kay Scott ang misyon na kunin ang kanyang $200 milyong mula sa isang gusali ng kasino sa patay na lungsod ng Las Vegas. Sa detalyadong impormasyon, inutusan ni Mr. Tanaka si Scott na bumuo ng isang pangkat upang gawin ang misyon, at ang pangkat na lalahok ay gagantimpalaan ng $50 milyong mula sa perang matagumpay na makukuha. Ang eksena ay lumipat sa isang quarantine facility sa loob ng pader ng container. Isang babaeng nagngangalang Gita ang humihiling sa anak ni Scott na si Kate na alagaan ang kanyang mga anak. Sinabi ni Gita na papasok siya sa lungsod ng mga zombie upang hanapin ang kayamanang naiwan doon. Plano niyang pumasok sa lugar ng mga zombie sa tulong ng isang tagaloob, si Lily, isang babaeng tagabantay sa lugar. Samantala, biglang nanaginip si Scott tungkol sa kanyang nakaraan nang mapilitan siyang patayin ang sarili niyang asawa dahil naging zombie ito. Matapos ang ilang pagsasaalang-alang, sa wakas ay pumayag si Scott sa misyong inialok ni Mr. Tanaka. Di nagtagal, sinimulan ni Scott na recruit ang mga taong kilala niya para sumali sa kanyang team, kabilang sina Maria at Vander. Sila ay dating mga piling puwersa, at nag-alok ng gantimpalang $15 milyong para sa bawat isa sa kanila, kasama na si Scott mismo. Pagkatapos, ang natitira ay sina Peter, isang piloto ng helicopter, sa halagang $2 milyon, at isang YouTuber na hunter ng zombie, si Guzman, sa halagang $500,000. Si Dieter, isang safe-breaking hacker na may gantimpalang $250,000, at ang natitirang pera para sa mga pangangailangang emergency. Pagkatapos nilang ma-recruit ang mga miyembro ng koponan, agad nilang inihanda ang kanilang mga paboritong armas, na gagamitin nila kalaunan para harapin ang mga zombie. Kinabukasan, isinama rin ni Guzman ang kanyang mga kaibigan, sina Damon at Chambers upang sumali sa misyon. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Mr. Tanaka ng detalyado ang kanyang estratehiya tungkol sa misyong kanilang isasagawa. Ang plano ay pagkatapos nilang lahat na makapasok sa border wall, haharapin nila ang lahat ng mga zombie hanggang sa makarating sila sa gusali kung saan matatagpuan ang vault ng pera. Kapag nakapasok na sila sa gusali,
pupunta si Peter sa rooftop para ihanda ang helicopter. Habang ang iba ay susunod kay Dieter papunta sa safety vault, kung saan nila kukunin ang lahat ng pera. Kapag tapos na ang lahat, pupunta silang lahat sa bahay ni Peters dala ang pera. Dagdag pa rito, sasamahan sila ng isa sa mga tauhan ni Tanaka na magbabantay sa kanila upang matiyak na hindi nila kukunin ang lahat ng pera. Mayroon din silang isang araw para tapusin ang misyon, bago pa sabugin ng gobyerno ang mga nuclear weapon sa buong lungsod ng Las Vegas. Nang gabing yun, hiniling ni Scott kay Kate na tulungan siyang makatawid sa border, inalok niya kay Kate ang $15 milyong para sa pag-aaral ng mga bata sa kampo. Sa katunayan, si Kate ay isang voluntaryo sa quarantine camp, at maaaring hindi direktang pahintulutan niya ang mga tao na makapasok sa patay na lungsod. Kinabukasan, sumakay sila ng bus, at sinimulan ang kanilang paglalakbay patungo sa kampo. Pagdating nila, nakilala nila si Lily, na siyang maghahatid sa kanila sa lungsod ng Las Vegas. Napagtanto ni Kate na si Gita, na nag-imbita sa kanya na pumasok sa lungsod ng mga zombie, ay umalis na sa kampo. Nagalit siya, at agad na sinuntok si Lily sa mukha. Lumalabas na walang alam si Lily na may anak si Gita, na humantong sa pagpayag niya kay Gita na pumasok sa Las Vegas. Bilang resulta, hiniling ni Kate na sumama kay Scott upang hanapin si Gita. Sa una ay tinanggihan ni Scott ang kahilingan ni Kate. Ngunit matapos magbanta si Kate na pupunta mag-isa, napilitan si Scott na payagan ang kanyang anak na babae na sumama sa misyon. Hindi lang si Kate, kundi hiniling din ni Lily kay Scott na magdagdag ng isa pang miyembro, si Bert, dahil kailangan niya ang tulong ni Bert sa loob ng lungsod. Pagkatapos ay sinimulan nila ang kanilang misyon at pumasok sa teritoryo ng mga zombie. Pagpasok pa lang nila sa lungsod, bigla silang nakarinig ng malakas na ungol na papalapit sa kanila, na lumabas na ungol ng isang zombie tigre. Natarante sila noong una, ngunit ang tigre ay dumadaan lamang at walang balak na atakihin sila. Pagkatapos ng insidente, agad na nilapitan ni Lily si Bert at sinubukang hingin ang baril nito. Pagkatapos, nang ibigay ni Bert ang baril nito, bigla siyang binaril ni Lily sa binti, na sinasabing kailangan nilang mag-alay ng mga sakripisyo sa mga zombie. Inakala ni Maria na pinagtaksilan silang lahat ni Lily. Ngunit ayon kay Lily, ginawa niya ito dahil kung hindi sila magbibigay ng alay, makakaharap nila ang mga zombie na mas matalino kaysa sa mga karaniwang zombie o karaniwang tinutukoy bilang alpha zombies. Dagdag pa rito, ang dahilan kung bakit ginamit ni Lily si Bert bilang biktima ay dahil madalas siyang gumagawa ng masasamang bagay sa mga kababaihan sa quarantine camp. Matapos marinig ito, sa wakas ay sumang-ayon ng iba pang miyembro ng team na gawing alay si Bert upang makadaan sila sa lungsod nang hindi inaatake ng mga alpha zombie. Hindi nagtagal, dumating ang reyna ng mga zombie at isa sa kanyang mga bodyguard, at agad na isinama si Bert sa isang lugar. Pagdating ni Bert sa gusali, natagpuan niya ang kanyang sarili na napapaligiran ng mga alpha zombie, hanggang sa dumating ang isa sa mga zombie na kilala bilang hari ng mga zombie at ginawa siyang alpha zombie. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay, kinailangan nilang dumaan sa isang gusali para makarating sa gusaling kanilang pupuntahan. Lumalabas na maraming zombie doon na matagal nang natutulog o nag-hibernate. Dahil wala nang ibang paraan, wala silang ibang pagpipilian kundi dumaan sa isang grupo ng mga zombie. Pinangunahan sila ni Scott sa mga zombie sa pamamagitan ng pagmamarka ng daanan na maaaring lakarin. Gayunpaman, habang nasa daan, itinapon ng tauhan ni Tanaka na si Martin ang mga light stick, dahilan para maglakad si Chambers na nasa likuran niya sa ibang direksyon. Sa kasamaang palad, habang sinusubukan niyang lumabas sa lugar ng mga zombie, aksidente niyang nabangga ang isa sa mga ito, dahilan para magising ang mga zombie at gusto siyang atakihin. Sinubukan ni Chambers na labanan ang mga zombie para makalabas sa lugar na yun. Ngunit sa kasamaang palad, isinara at nilock ni Martin ang pinto, naiwan si Chambers na nakulong sa gitna ng mga zombie. Nang makita ni Guzman ang pag-atake ng mga zombie, tinanong niya si Martin kung nasaan si Chambers. Sa halip, sinabi ni Martin na wala siyang ideya kung ano ang nangyari kay Chambers. Hindi nagtagal, biglang lumabas si Chambers mula sa bintana. Gayunpaman, dahil napapaligiran siya ng mga zombie, sinabihan ni Chambers si Guzman na lumabas agad doon. Napilitan din si Guzman na barilin ang gasolinang dala ni Chambers. Pagkarating nila sa kanilang destinasyon, inutusan ni Scott ang lahat na gawin ang kanilang mga nakatalagang gawain, habang sina Peters at Maria ay patungo sa rooftop ng gusali upang ihanda ang helicopter. Sina Martin at Lily ang namamahala sa pagkontrol ng sitwasyon sa labas ng gusali,
Ang safety vault ay bubuksan ni Vander, Dieter, at Guzman, habang sina Scott at Kate naman ang inatas ang paandarin ang generator. Agad silang umalis upang gawin ang kanilang mga gawain. Sina Lily at Martin na nagbabantay sa labas ay biglang nag-udyok sa paglitaw ng reyna ng mga zombie nang walang maliwanag na dahilan. Upang mahuli ni Martin ang reyna ng mga zombie, tinangka ng bodyguard ng reyna ng mga zombie na nakakita sa insidente na atakihin si Martin. Ngunit sa huli, nagawa ni Lily na barilin at talunin ang bodyguard ng zombie. Lumalabas na ginawa ito ni Lily upang tulungan si Martin, na dati nang sinabihan na kailangan niya ang dugo ng reyna ng mga zombie upang makapagsaliksik tungkol sa dugo. Gayunpaman, tila nagsinungaling si Martin kay Lily dahil ang tunay niyang layunin ay kunin ang ulo ng reyna ng mga zombie, upang makagawa sila ng isang hukbo ng kontroladong mga bangkay na buhay. Nang makita ito ni Lily, sinubukan niyang babalaan si Martin na kung mahahanap ng hari ng mga zombie ang katawan ng reyna ng mga zombie, ang kanilang naunang kasunduan, ay mawawala ng saysay. Sa kabilang banda, matapos buksan ni Scott at Kate ang generator, mabilis na sumakay ng elevator sina Peters at Maria papunta sa rooftop, habang sina Vander at ang iba pa ay tumungo upang hanapin ang vault. Pagkarating sa vault, silang tatlo ay nakaharap ng ilang mga zombie hanggang sa wakas ay nagawa nilang linisin ang buong lugar. Matapos pasabugin ng gate, sinubukan nilang tatlo na maghanap ng ilang zombie na gagamitin nila para mailabas ang lahat ng nakamamatay na bitag. Nang matagumpay na mailabas ang mga bitag, sinimulang gamitin ni Dieter ang kanyang mga kasanayan upang mabuksan ang vault. Samantala, tila nahihirapan si Peters na paandarin ang kanyang helicopter, na natuklasang may sira sa ilang bahagi. Bukod dito, nasunog ang helicopter habang kinakalampag ni Peters ang makina, kasabay nito, habang nanunood sila ng balita. Lumabas na inurong ng Pangulo ng isang araw na mas maaga kaysa sa plano. Ikinabahala nilang lahat ito dahil mayroon na lamang silang 1 oras at kalahati para tapusin ang misyon bago pasabugin ang lungsod gamit ang nuclear weapon. Matapos marinig ang balita, pumunta sina Scott at ang iba pa sa safe room, ngunit ang kanilang presensya ay nakagambala kay Dieter na siyang nagbubukas ng vault ng sandaling yun, at kinailangan niyang magsimulang muli mula sa simula. Habang hinihintay si Dieter na buksan ang safe, sinimulan nilang bilangin ang perang natagpuan nila sa gusali upang ipamahagi ng pantay-pantay sa iba pang miyembro ng team. Pagkatapos maghintay ng ilang sandali, sa wakas ay nagawa ni Dieter na buksan ang pinto ng vault. Tuwang-tuwa silang lahat nang makita nila ang malaking tumpok ng pera sa loob. Sinabihan ni Scott sina Vander at ang iba pa na mabilis na ilagay ang pera sa bag dahil 1 oras na lang ang natitira sa kanila. Hindi rin niya namalayan na nakaalis na si Kate, at nag-iisa lamang sa paghahanap kay Gita. Sa kabilang banda, natagpuan ng hari ng mga zombie ang bangkay ng reyna at ibinalik ito sa lugar nila. Dahil alam niyang patay na ang bata sa sinapupunan ng reyna, nagalit ang hari ng mga zombie at inutusan ang kanyang buong hukbo na salakayin ang gusali kung saan ginagawa ni Scott at ng iba pa ang kanilang misyon. Nang mapagtanto ni Scott na hinahanap na ni Kate si Gita, plano niyang hanapin ito kasama si Maria. Gayunpaman, nang papasok na sila sa elevator, biglang lumabas ang mga zombie at pinatay si Maria. Matapos talunin ni Scott ang ilan sa mga zombie, agad silang naghanap ng paraan palabas sa lugar na yon. Ngunit sa kasamaang palad, iniwan na lang sila ni Martin na nakakulong at naglakad palayo. Nang mapagtanto nila ang nangyayari, sinubukan nilang lumabas doon sa pamamagitan ng pagbutas sa dingding gamit ang chainsaw na dala ni Vander. Sa kasamaang palad, habang pinapatumba ni Vander at Dieter ang mga zombie, biglang dumating ang hari ng mga zombie at akmang aatake sa kanilang dalawa. Sinubukan nilang barilin ang hari sa ulo, ngunit dahil sa kanyang bakal na helmet, hindi nila ito nagawa, kaya napilitan si Vander na labanan ang hari ng mga zombie gamit ang kanyang mga kamay lamang. Nang kakagita na sana ng hari ng mga zombie ang kamay ni Vander, biglang dumating si Dieter at tinamaan ang hari ng zombie, at sa kanya isinakripisyo ang kanyang sarili upang iligtas si Vander sa pamamagitan ng pagdadala sa kanya sa loob ng vault. Sa kabilang banda, sinubukan ni Martin na kunin ang ulo ng reyna ng mga zombie habang handa na itong umalis. Ngunit lumabas na napalitan na pala ni Lily ang ulo ng reyna gamit ang money counter. Hindi nagtagal, biglang inatake siya ng tigreng zombie na nagbabantay sa labas. Nang makalabas na sina Scott, Lily, at Guzman sa safe room, plano nilang dumiretso sa lugar ni Peters. Ngunit, dahil masyadong malapit sa kanila ang mga zombie, napilitan silang labanan muna ang mga zombie. Sa kasamaang palad, si Guzman ay nakagat ng isa sa mga zombie, kaya nagpakamatay siya sa pamamagitan ng pagpapasabog ng lahat ng granada sa kanyang katawan.
upang makatakas sina Scott at Lily mula sa mga atake ng mga zombie. Pagdating nilang dalawa sa rooftop, naabutan na pala sila ng hari ng mga zombie, kaya napilitan si Lily na bunutin ang ulo ng reyna ng mga zombie para takutin ang hari ng zombie. Sinabihan niya si Scott na sumakay agad sa helicopter. Sa kasamaang palad, inihagis ng hari ng mga zombie ang kanyang sibat diretso sa katawan ni Lily. Napilitan si Lily na bitawan ang ulo ng reyna ng mga zombie, na kalaunan ay nahulog mula sa tuktok ng gusali at nadurog. Samantala, sa wakas ay natagpuan ni Kate si Gita na ikinulong ng hari ng mga zombie sa kanyang headquarters. Gayunpaman, nang tatakbo na sana sila palayo, biglang dumating ang zombie na si Bert at kinagat ang isa sa kanila. Matapos mapatay ni Kate ang zombie na si Bert, dumating ang hari ng mga zombie, kasama ang ilan sa kanyang mga tauhan, at agad nilang inatake sina Kate at Gita. Sinubukan ni Kate at Gita na labanan ang mga zombie hanggang sa wakas ay nagawa nilang talunin silang lahat. At ngayon, ang hari na lang ng mga zombie ang natitira. Nang aatakihin na sana sila ng hari ng mga zombie, biglang dumating si Scott at pinaputok ang kanyang grenade launcher. Pagkatapos, nang makarating sila sa rooftop, inakala nilang nakaalis na si Peters, ngunit sa kabutihang palad, bumalik pa rin si Peters upang iligtas silang tatlo. Gayunpaman, hindi nila namalayan na buhay pa pala ang hari ng mga zombie at nagawa niyang tumalon sa helicopter. Sinubukan ni Scott na labanan ang mga zombie ngunit nakagat siya bago niya tuluyang nabaril ang ulo ng hari ng mga zombie. Di nagtagal, isang nuclear bomb ang sumabog sa kalangitan, at nang sumabog ang bomba, ang epekto ng pagsabog ay nagpayanig sa helicopter. Hanggang sa sila ay nagkaroon ng malubhang aksidente. Nang magising si Kate mula sa kanyang kawalan ng malay, napagtanto niya na patay na sina Peters at Gita. Sa sandaling yun, sina Scott at Kate lamang ang nakaligtas sa aksidente. Gayunpaman, dahil nakagat si Scott ng hari ng mga zombie, napilitan si Kate na barilin si Scott sa ulo nang magpakita ito ng mga senyales na magiging zombie. Matapos sirain ng pagsabog ng nuclear ang buong lugar, lumabas na buhay pa pala si Vander at sa wakas ay nakalabas na sa ligtas na lugar. Pagkatapos ng mahabang paglalakad, sumakay siya ng kotse at nagplanong pumunta sa ibang bansa dala ang ilang bag na puno ng daan-daang milyong dolyar na pera. Bago matapos ang pelikula, biglang nakaramdam ng pagkahilo si Vander na nasa eroplano kaya nagpasya siyang pumunta sa banyo. Mula roon, napagtanto niyang nakagat pala siya ng hari ng mga zombie. At nagtapos ang pelikula.